Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, Happy Thanksgiving po sa inyong lahat. At dahil Thanksgiving, dapat po tayo magpasalamat sa napakaraming tao at maraming bagay. Ang masakit na katotohanan ay marami tayong nakakalimutang pasalamatan. Yan po ang problema po natin. Kung minsan nag-celebrate po tayong Thanksgiving, kaya lang yung mga tao at mga pagkakataong dapat tayo pagpasalamat, nakakalimutan po natin. Ang masakit nga po, may mga pagkakataon, Thanksgiving na nga po, di pa tayo nagpapasalamat. Oo, pero sa totoo lang, hindi naman talaga dapat Thanksgiving lang, di ba? Sana araw-araw nakakapagpasalamat tayo. At ang maganda dyan, mamaya pag-uusapan natin kung sino-sino at ano-ano ang mga dapat natin ipagpasalamat na kadalasang nakakalimutan natin. Yan po. At matututunghayan din po natin ang kasagutan sa tanong na, do you need to forgive in order to bloom? Mula yan sa Bloom on the Battlefield book author na si Amabel De Leon. So, ang tabayanan niyo po yan, napakaganda po niyan. Pag-uusapan din natin ang 5 Languages of Love mula yan sa libro ni Gary Chapman. Ito po ay librong pinablish noong 1992. Ito po ay libro po na binasa po ng napakaraming pong tao sa buong mundo. Milyon-milyon na yata, no? At syempre si Gary Chapman po, in-outline po niya ang concept of love languages in a way that makes total and perfect sense. At love languages have become a well-known idea because they are incredibly useful. Napaka-importante po yan. Kung kayo po ay nagmamahal at gusto nyo padama tunay yung pagmamahal, dapat mapakinggan nyo po ito at mabasa nyo po yung libro dahil napakaganda po niya. Pero, bago ang mayan, Simulan muna natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea or one story can change your at ang life. napakagandang kwento po natin ngayon ay ito po. Ito po ang tulong pampagana natin tungkol po sa agila or eagle at paano hinaharap po ng agila ang mga problema at bagyo ng buhay na marami tayong matutunan. Sa totoo lang, marami naman talagang bagyo at problema sa buhay, di ba? Pero sa totoo lang, alam nyo ba that an eagle can foresee when a storm is approaching long before breaks? Yan. So, Oo. yun po ang ganda po ng eagle. Malayo pa. Malayo pa yung problema, Oo. na-anticipate niya na magkakaproblema because of that, nakakapaghanda po siya. Marami po sa atin, nagugulat na lang sa problema. Oo, at instead of hiding o magtago, di ba, yung eagle po will fly to some high point and wait for the winds to come. Yan, ganyan po katindi ang agila. Hinihintay po ang bagyo at hindi iniiwasan. Galing po na talaga Ibang ng bagyo. klase, no? Yung iba magtatago. Mhm. At when the storm hits, it sets its wings so that the wind can pick up and lift it above the storm. While the storm rages below, the eagle soars above. Nasa itaas talaga siya. The eagle does not escape or hide from the storm. Instead, it uses the storm to lift it higher. Yan ganda po. Ginagamit niya po yung storm para lalo gumanda ang buhay niya. Siguro tanong niyo, ano matututunan natin sa kwento o sa buhay ng agila na magagamit natin sa ating buhay? Ito po, lesson number 1. You must learn to see the storm before it hits you. Iyan, napaka-importante po. Isang napaka-importanting bagay matutunan po natin, wala pa po'y problema, parating pa lang nalalam, may problemang darating. Oo. Napaka-importante po, no? Kasi nga po, pag alam mo may problemang darating, baka kapag handa ka. Ibig sabihin, wala pa, pero parang, kaya mapansin niyo po, pag may bagyo, malayo pa yung bagyo, sinasabi na sa atin nung Para mga forecaster. mapaghandaan. Bakit? May mga taong nakikita yung bagyo malayo pa. Ganun din po sa buhay. Kung gusto niyo gumanda ang buhay niyo, malayo pa yung problema. Dapat nakikita niyo na. Oo, parang kung hindi pa nagkakasala yung tao sa'yo, alam mo, magkakamali yan balang araw, alam mo nang Paghandaan mo patatawarin na. na. O kaya, Oo. alam mo nang malapit ka ng matem, makagawa Oo. ng isang bagay na hindi mo dapat gawin. Makita mo, malayo ba? O pwede mong Takbo na. iwasan. Yun na po Oo. na hindi mo na magawa. Kasi na-anticipate mo yung problemang darating. Number 2, before the storm of life hits you, go higher than the storm. Yan, ang ganda po nito. Ibig sabihin, bago dumating, may mga pagkakataon po kasi may problema talagang darating at darating. Ang ganda po nito, dapat daw po, bago pa lang dumating yung problema, alamin mo na kung ano dapat mong gawin para you will be higher and Than the above storm. than the problem na ma-encounter mo. Oo. Katulad ng sinabi natin kanina, di ba? Parang tandaan natin, when a storm is approaching,
instead of hiding, ito na ginagawa ng eagle, di ba? They will fly to some high point and wait for the winds to come. For example po, alam niyo na magkakaroon ng economic crisis. Magkakaroon po ng problema patungkol sa kaperahan. So ngayon pong di pa dumarating, paghandaan nyo na yon, magtipid po kayo, gamitin yung pera nyo ng tama, invest nyo, para pagdating po nun, you have enough money and cash para yung impact po ng problema, hindi gano'n kayong tamaan. Ganyan po ang agila. Dapat ganyan din po tayong mga tao. Number 3, when the storm of life hits you, use it to lift you higher. Ayan. So, ibig sabihin po, yung mga problema pinagdadaanan po natin, gamitin po nating stepping stone o ladder. Ibig sabihin po, may problema, tapakan mo. May isang problema, tapakan mo. At hopefully, katatapak mo doon sa mga stone na yon o mga problema, lumalago ka, tumitibay ka, tumitibay ka. And how do you do that? Kung yung mga problema pinagdadaanan mo, pinag-aaralan mo, inaalam mo yung solusyon. So, ibig sabihin, bawat problemang dumating, may natututunan ka, and you become a better person. Yes, galing ano. Number 4. Dahil mo na, bago yan, dagdag lang pa. So, ganun din po sa buhay po natin. Marami po tayong problemang pagdadaanan. Sigurado po yun. Ang gawin po natin, huwag po natin sabihin, ay, problema na naman. Ay, hindi po. Sipin nyo, itong problemang ito, pwede kong gamitin para gumanda ang buhay ko. Ganon din po sa ating mga anak. Minsan, bigyan po natin sila ng problema para sila po, gamitin po nila ito para umangat ang buhay nila. Oo, talaga yung challenges ng buhay talaga nagpapatibay yan di ba? Nagiging stronger tayo to face life. And number 4, after a storm of life hit you, prepare for another one. Kasi magkakaroon pala talaga. Tandaan nyo po yung wala ang problema, ang bagyo, hindi po tumitigil. Darating at darating yan. Ibig sabihin, hindi dahil nakatapos ka na, tapos na, pahinga ka na. Hindi po. Paghandaan nyo yung susunod na bagyo para pagdating ng bagong bagyo o bagong problema, game ka na. Hindi ka nagugulat, hindi ka ay, nangyari ito. Hindi po. Because of that, dahil prepared ka, hindi ka gano'ng maapektuhan ng problemang darating. Yun po ang ibig sabihin. Hindi ka dapat complacent. Mm-hmm. Oo. Pero alam nyo, kapamilya, sa buhay, pag tayo inasasaktan ng ibang tao, di ba, para din tayong humaharap sa bagyo. Tinatamaan din tayo. At minsan, pag ang ating damdamin inasasaktan ng iba, hirap na hirap tayong magpatawad. Yan po, problema po yan. So, pag ganun po nangyari, dapat gaya tayo ng mga agila. Hindi pa tayo nasasaktan, dapat handa na tayong magpatawad. Gaya po na sinabi ko sa asawa ko. Sabi ko sa kanya, ano man ang gawin niyang kasalanan, maski naman yun, isipin nyo na. Sabi ko sa kanya, patatawarin kita. Yun po yung sinasabing, handa ka na sa anumang mangyayari. Ang masakit pa nito, minsan, hindi na rin napapatawad ng mga tao or tayo yung ating mga sarili. Diba? Ang tanong, paano natin haharapin ito? At ang maganda niyan, makakasama natin muli si Amabel De Leon. She's the Vice President of Banura Home Health Services and is in charge of Optima Care Home Health, Care Dimensions of the Desert, GMC Professional Hospice Care, at siya rin po ang nag-oversee ng EdSense Solution. Eto, makakapanayam natin siya. Amabel, sa palagay mo ba, do you need to forgive in order to bloom? Of course, you need to always forgive in order to bloom. Always remember, lahat ng mga bitterness mo sa ibang tao, lahat ng galit mo sa ibang tao, poison yan eh. So, you don't want that in your body. God designed our body, but did not design for us to carry these baggages. So, whenever you have those problems, nainis ka, nagalit ka, find a way to forgive them right away. Bless them instead, right? Forgive yourself, forgive them, and kung mahirap man, ask God to help you forgive them. Kasi ang mga sakit sa katawan like diabetes, hypertension, maybe galing yan sa mga galit natin na we're keeping in our body, right? That's causing our body to be sick. May mga poison tayong ini-inject sa katawan natin. So, these people, you can control their emotion, you can control their reaction, you can control yours though. So, control yours. Be happy. Smile. Forgive. So you can keep moving forward. Again, if God can forgive our problems, our sins, and the things that we've, caused Him grief, more so tayo. So let's also learn to forgive others. And God will continue to bless us instead. So if you want to really, really bloom, forgive others. Learn to forgive others. Bloom on your battlefield.
Maraming salamat, Amabel, sa iyong inspiring message about forgiveness. Ang galing, ano? Talagang kailangan mo talaga magpatawad bago ka mag-bloom. Para ka mag-bloom. Until next time, ha, para sa iba pang inspiring messages, kapamilya, we highly recommend that you get your own copy of the book Bloom on the Battlefield through EdSense Solution. Talagang you will surely be inspired and will keep your passion on fire. Sana ginanahan po kayo sa mga buhay na pinag-usapan natin sa araw na ito. At ang Tulong Pampagana segment ay hatid sa inyo ng Butterberries Cafe Food Truck. Bisitahin niyo po at mag-enjoy ng delicious Asian-American fusion. Kailan yan? Every Saturday from 9 a.m. to 5 p.m. at Los Feliz Flea Market, 3939 Tracy Street, Los Angeles. At syempre, every Sunday naman. From 9 a.m. to 5 p.m. sa Melrose Trading naman po sila sa 7850 Melrose Avenue, Los Angeles. At for catering, tumawag lang po Sa 323-244-9784 o kaya 323-610-9005. Nasubukan na po namin ang kanilang catering sa aming recent celebration. Kaya talagang sobrang sarap at sulit sa budget. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin kung ano-ano at sino-sino ang dapat nating pasalamatan pero nakakalimutan natin na pasalamatan. Magbabalik po ang Tulong Ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Amelie Garcia. Okay, dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Pero bago yan, we would like to congratulate Virgilia Productions Inc. for their 35th anniversary and coronation night held last November 18 dyan sa Redondo Beach Performing Arts. Panoorin natin ang aming experience together with Erica Criste, Attorney ST Bisnar, Eileen Nebria, and Joseph Garcia. It was indeed a memorable night, and special thanks and shout out to Amelia Johnson for making this possible. At Sir Big, special thanks din kay Erica Criste for documenting and covering the event. Okay, dahil Thanksgiving season po, pag-uusapan natin ang 5 languages of love mula sa libro ni Gary Chapman because love is a way po para padama natin na nagpapasalamat tayo sa mga tao nakapaligid sa atin. Yes, tama ka dyan, Sir Vic. Magandang gamitin natin ito to express our thanksgiving to people around us. At itong 5 languages of love was created by the author Gary Chapman. Pinublish ito, katulad na nabanggit ni Sir Vic kanina, ng 1992 at nabasa na po ng milyon-milyong tao sa buong At kung mundo. hindi niyo pa po nababasa, sana mabasa niyo po ito, makakatulong po ito sa mga relasyon niyo sa buhay. Nanay niyo, tatay niyo, asawa niyo, kapatid, o kung sino man po, makakatulong po ito na tunay yung mapadama ang iyong pagmamahal. And ultimately, once you know your love languages and your partners or yung kaibigan mo, yung kapamilya mo, the two of you can respond better to one another daily, ensuring that one another's love tank is always Kasi kung minsan po, full. napapansin niyo, parang ginagawa niyo na ang lahat para maramdaman ng nanay niyo, tatay niyo, asawa niyo, na mahal mo siya. Parang hindi niya na nararamdaman. Oo. Baka mali yung pagkaunawa mo ng love language nung mahal mo sa buhay. At ito po, makinig kayo mabuti,
baka dito nyo malaman yung love language niya at mula sa araw na to, gamitin nyo yung love language niya, hindi yung love language mo. Yes. Okay. Number 1, love language. Ito yung tinatawag natin quality time. So, anong quality time? Quality time means time spent one-on-one with the person. Mhm. Yung bang engaged ka, attentive ka to them and their needs. Ito yung mga people who speak quality time simply want to be near you. Yung nandiyan ka lang Yan. sa Kasi tabi. may mga pagkakatop of feeling natin, ang ating para pa na mapagmamahal, binigay tayo ng regalo. Oo. Pag di ka nagbigay ng regalo, hindi mo mahal. Hindi po. May mga tao na napansin nyo, binigyan nyo ng regalo, pero parang di ganun. Oh, wala pa Kasaya. rin. Kuminsan po kasi yung taong yun, ang love language niya, quality time. Mas importante sa kanya, you spend time with him. Hindi yung binibigay mo sa kanya. So, isipin nyo mabuti, baka ito'y kailangan ng mahal nyo sa buhay. Bigyan nyo po siya at paglaanan nyo ng quality time. Oo, ito yung mga tao na parang na-enjoy nila yung date nights, no? And will be happy parang chilling out lang together. Yung nandiyan ka lang sa couch. And what is most important is that they have their significant others' full attention. So, yun na importante po. Yun po yung quality time na upo lang kayo. O kaya kahit sa bahay lang kayo, minom lang kayo ng kape o ng tsaa. Tapos, gusto po nung kausap niyo, wala kang cellphone. Pag may tumawag, hindi mo sasagutin kasi yung feeling niya, importante siya. Maganda nga may tumawag at talaga sabi mo, hindi ko sasagutin yan, maya na yan. Ang punto po na pinapakita niyo po doon sa kausap niya na mas importante ka kahit sino mag-text, kahit sino tumawag. Yun po yung ibig sabihin ng quality time. Mas maganda nga po pag anong mga pagkakataon, tanggalin yung cellphone para talagang wala. At ano man ang mangyari, unless emergency, see to it you stay with the person na gusto mong makasama kasi importante sa kanya yung quality time. Ang ganda, no? Kapag ginawa mo to at yun yung love language ng tao, yung kanyang love tank, laging puno yung tank niya. At feeling niya, love na love po siya. Number 2, ito yung love language na receiving gifts. Ayan, may mga tao naman po, yan po yung normal na ginagawa mo natin na binibigyan natin ng regalo. Oo. Okay. May mga pagkakataon, di ba? Sinabihan mo na I love you, spend time with him. Pero parang, hindi pa rin siya. Hindi niya nararamdamang mahal mo siya. Eh, baka naman Ang yung love taong mahal language mo niya. ay gusto niya, may binibigay ka sa. And by the way, hindi kailangan napakamahal yung bibigay mo. Ang gusto niya lang, maalala mo siya at bigyan mo siya ng kahit anong bagay. Oo, hindi daw ito yung materialistic love Mhm. language. Ito yung tinatawag na parang yung tao na yon, ang intention niya is to give care. 'Di ba? And put into a particular gift yung care. Sabi mo nga hindi kinakailangang mahal, 'di ba? The thought that goes into selecting something they will enjoy is what makes this love language receiver feel better. Mas Diba? gusto pa nga ho niya yung feeling niya alam mong pinaghirapan mo. Oo. Okay, for example, binigyan, ikaw yung Pinagtrabahuan gumawa, mo. sinulat mo, kinreate mo, yung mga ganun, special gifts. O kaya kamisan po, talagang alam niya na pinaghirapan ng bilhin itong bagay nito. For example, pagkain. Oo. Alam niya yung pagkain binigay mo, ay hindi mo lang binili kung saan-saan. At talagang you spend money, time, and effort, kahit mura yon, ay nako, masaya po. Or, ikaw yung ginawa mo yung isang regalo na yon by your hand, diba? Number 3, love language is words of affirmation. Ayan naman, may mga tao Oo. naman po, ganito, binigyan mo na ng regalo, tapos, dalas mo kasama. Oo. Parang feeling mo, hindi niya rin nararamdaman kasi iba po siya. Ang kanya pong, ang receiving end ng kanyang love, yung tenga niya. Oo. Gusto niya may nadidinig po o na sinasabi mo para sa kanya. Ito yung mga tao na they prefer yung love language na nararamdaman na ina-affirm sila. 'Di ba? By the love, support, affection, yung ang galing mo talaga. Alam mo, I admire you. 'Di ba? The words can be written or spoken. And words of affirmation includes yung mga encouraging words, yung compliment, remarks, and even yung mga romantic poems. So, Diba? punto po is, basically po, ang kanyang talagang receiving and tenga. So, dapat sinasabi mo. Kung hindi mo nasabi, tinetext mo. Tandaan nyo to, when you read a letter or when you read a text, parang nadidinig po yun. Mm. So, ibig sabihin po, dapat, kung taong yan ay tengang ginagamit para ma-receive ang love, gamitin nyo po yung boses nyo, cellphone nyo, email nyo, letter nyo, ay nako. And affirm them. Mhm. Oo. Number 5, love language is acts of service. Ayan, ito naman po iba Oo. klase. Ito naman po yung may gagawin ka
para sa kanya na gagaan o dadali yung buhay niya. Oo, parang tama yung sinabi mo, nakaka-lighten ng load. Mhm. Diba? This might be doing yung pinakaayaw mong gawin. So, for example, No? trabaho nung asawa mo Oo. ay maghugas ng pinggan. Pwede mo sabihin, honey, ngayon, day off ka muna. Ako na lang. maghuhugas ng pinggan. O kung lalaki naman, honey, nailabas ko na yung basura. Huwag ka na maglabas. Day off ka. Ay, sarap po ng feeling ng taong yun kung yun ang kanyang love language. Oo, parang taking the initiative, no? To give them some time alone to relax. Kasama rin yun. So, napaka-importante po yan. Number 5. Physical touch. Yan. Ito yung those who speak this language of physical touch can't get enough of close contact. Yan. May mga tao Parang- po. Sinabihan mo na I love you. Tinulungan mo na. Binigyan mo na ako ng regalo. Parang wala pa rin. Kasi po siya po yung physical touch. Gusto niya yung niyayakap mo. Intimacy. Kinikis Oo. mo, inaakbayan mo. Yung po yung gusto niya. At every time niyayakap mo, kinakadal, ay nako, feel niya po yung pagmamahal. Yan. Yung kasama na rito yung massage. Mhm. Di ba? Receiving massage and much more. Napapadama mo through that. Ang importante, malaman mo yung love language nung karelasyon mo at gagawin Para mo hindi ka ito. mapagod. Kasi gawa ka ng Oo. gawa ng ibang bagay, hindi naman pala nare-receive nung karelasyon mo. So, hanapin mo yon at pagtuunan mo yon, concentrate on that, I promise, gagandaan yung relasyon. Oo. Sana napili mo kung ano yung love language ng kapartner mo, asawa mo, ng magulang mo, kaibigan mo, at gamitin mo ito sa kanila. Sana marami kayong natutunan. Okay. Mamaya sa tulog dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano at sino-sino ang dapat nating pasalamatan pero hindi natin pinasasalamatan. Magbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo global. Huwag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo Global. Vic Garcia pumalik. At Aveline Garcia, dadakma tayo sa tulong dagdag kaalaman. Ito po yung ating weekly mental exercise kung saan nahanap tayo ng mga paraan para madagdagan ang ating kaalaman sa buhay para lalong gumanda ang ating buhay. Pag-uusapan natin ngayon kung ano-ano at sino-sino ang dapat nating pasalamatan pero hindi natin napapasalamatan. Yan. So po, kapamilya, happy Thanksgiving po muli sa inyong lahat. At paulit-ulit namin sinasabi dahil Thanksgiving, spend time. Okay? Spend time or a lot of time para magpasalamat sa mga tao at sa maraming bagay na pinagpala sa atin ng Diyos. Alam nyo, Thanksgiving season ito, no? Hmm. Ang masakit minsan, Thanksgiving na, hindi pa tayo nakakapagpasalamat sa mga taong dapat nating pasalamatan. May mga pagkakataon kasi nakapagpasalamat tayo. Oo. Pero may mga pagkakataong may nakakalimutan tayo. And today po, ang pag-uusapan natin, yung madalas yung makalimutang pasalamatan. Oo, ang masakit niyan, yung iba hindi na nga nagpapasalamat, galit pa, di ba? Kaya dapat natin pag-usapan kung ano-ano at sino-sino ang mga tao at mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. Yan. So, tandaan niyo po ito, ha? Pag-uusapan natin, hindi lang po tao. May mga pagkakataon, sitwasyon, bagay na pangyayari na dapat natin ipagpasalamat ng kadalasan. Hindi po natin napasalamatan. Kung minsan nga po, kung sana isulat niyo po, dapat niyo pagpasalamat para makita niyo talaga, ay, may nakalimutan ako. Yes. And pag nakalimutan niyo, do something about it. Naalala ko yung sinabi ni Rito Gattorea. Sabi niya, thanks to those who hated me, you made me a stronger person. Ito pa, thanks to those who love me, you made my heart grow fonder. Thanks to those who envied Aba. me, you made my self-esteem increase. Thanks to those who cared, you made me feel important. Thanks to those who entered my life, you made me who I am today. Ito pa, dagdag pa. Thanks to those who left, yung mga umalis, you showed me that nothing lasts forever. Ito pa, thanks to those who stayed, you showed me the true meaning of friendship. In everything, give thanks. Siguro, habang binabasa po namin yung poem na yun, parang, yung ganda nun ah. O yung ganda nun ah. O yung ganda nun. Good news po, ito po. Good news. Pag-uusapan po natin puli yun. Okay? Yes. Pag-aaralan po natin bawat linya because ang ganda po, marami tayong matututunan sa mga bagay na normally hindi natin napapasalamatan. Alam niyo po, habang pinag-aaralan namin yung tulang ito, ang daming bagay na natutunan natin, di ba? Pero nga, gaya ko po na sabi ko sa inyo, para mas lalo nyong maunawaan, iisa-isay natin yung bawat linya ng poem at tingnan po natin alin dito yung mga nakakalimutan nating pasalamatan.
Okay, ito yung number 1. Thanks to those who hated me, you made me a stronger person. Ikaw mismo, makinig ka mabuti. Kailan ka nagpasalamat sa mga taong galit sa'yo? Minsan, Inis sa'yo? Kailan? Wala. Normally, hindi. Ito po, papayo namin. Sa panahon po ng Thanksgiving, itong ating Thanksgiving week, kung di niyo ba nagagawa, pasalamat ka sa mga, hindi mo kailangan puntahan, ay salamat, walang hiya ka, hindi po. Put your hand together, Lord. You thank God, Lord, thank you for the people na pinalahiya ako, nagrabyado ako, ininis ako. Bakit? Ang dami kong natutunan sa kanila. Tumatag ako, humaba pasensya ko. Thank those people. Oo nga, kumbaga may tao bang galit sa'yo o galit na galit sa'yo na kung minsan hindi mo maintindihan kung bakit. May mga pagkakataon na ang gusto mo ay patulan na lang sa lagay na pasalamatan. Gusto mo silang sapakin, di ba? Opakan. Oo, dahil parusa siya sa buhay mo. Yeah. Malamang, by this time, may naiisip na kayong pangalan. Okay, huwag mong titingnan, ha? Huwag mong titingnan. Baka, tingnan mo yung asawa mo. Huwag po. Kailan ka nagpasalamat sa Diyos sa mga taong ito? Tandaan nyo, you will not become who you are today if not for those people na pinatatag ka, pinahaba pasensya mo, at patuloy mong minahal kahit kamisang walang hiya sila. Pero minsan Pasalamat ka naman sa ang kanila. hirap talaga, sir, di ba? Parang ang hirap-hirap naman na galit na nga, magpapasalamat ka. Pero para mas maganda, isa-isahin mo yung mga taong ito sa buhay mo. Sino ba sila? Di ba? Baka katabi mo na, baka nandun sa opisina, di ba? Sino ba to? At alam mo bang dapat ka magpasalamat sa kanila? Dahil nga sabi nga ni Sir Vic, nakapagpatatag ito sa'yo. Ulit-ulit mo namin sinasabi sa inyo, ha? Salamat ka. Pag nahanap, put your hands together. Lord, thank you for these people. Sila nagpatatag ng buhay ko, sila nagpaganda ng buhay ko, sila yung nagtulak sa akin. Pinahiya niya ako, pinatunayan ko, kaya ko to. Pasalamat ka sa kanila because if not for them, you will not be where you are today. At siguro dahil sa kanya, mas matagal ka na ngayon magalit kaysa dati, di ba? Dahil hindi mo mapigilan ang galit mo. Dati, oo. Di ba? Kapag kagalit ka, nilalabas mo. Ngayon, hindi na kasi nakapagtitimpi ka na, meron ka ng self-control. At sino ang nagturo sa inyan? Yung taong walang hiya, nakatabi mo kumisyan sa opisina. Yung kamag-anak mo kung ano-ano chinichismi sa buhay mo. And because of that, you become a better person. Pasalamat ka sa kanila. At sino nagturo sa'yo para magkaroon ng self-control? Siya. Di ba? Dapat ka magpasalamat lamang sa mga bagay na ginawa niya. Remember this, ha? Those people who hated in January, you will love them in July. May mga tao daw po na galit ka ng January. Pero pagdating ng July, pasasalamatan mo. O kaya, galit na galit ka mula January hanggang October. This November, pasalamat ka sa kanila. Bakit? Ang laki ng tinulong nila sa buhay mo. You've grown a lot because of those people. Naalala mo ba yung teacher mo sa school na nagpahirap sa'yo ng sobra? Sa palagay mo, galit na galit siya sa'yo? Di ba? Siya ang dahilan bakit ka nag-aral ng mabuti. Kaya maganda na yung buhay mo ngayon. Kaya dapat magpasalamat ka sa kanya. Alala, ibig sabihin, ito po yung mga pag-isipin niyo mabuti. Dami mong teacher na inis ka, pero looking back, silang nagturo sa'yo to be who you are today. Naalala mo ba yung mga panahong parang sa palagay mo galit sa yung magulang mo? Mm-mm. Dahil ayaw kaniyang payagan sa maraming bagay. At ang palagi nilang sagot sa'yo, hindi pwede, no. At sa palagay mo noon, your parents hated you dahil hindi ka pinapayagan sa mga bagay na gusto mong gawin. Pero alam niyo po, dahil dyan, balikan mo. Nailayo ka sa maraming tukso, maraming problema, maraming bagay na nasira sana ang buhay mo kung hindi nila ginawa yung mga bagay na kailan ka huli nagpasalamat sa nanay mo. Nama, Papa, salamat sa lahat ng disiplina, higpit na ginawa mo nung bata pa ako. Kung hindi nyo pa nagagawa, can you do it today? Yes, kaya dapat pasalamatan mo lang naman sila, di ba? Kung hindi ka siguro nila hinigpitan, siguro ay dalagang ina ka na o binatang ama ka na, siguro lulong ka na sa bisyo, siguro sira na ang buhay mo, kaya dapat pasalamatan mo lamang sila. So, napaka-importante po huwag niyo pong kakalimutan, pasalamat sa kanila. Number 2. Thanks to those who loved me, you made my heart grow fonder. Ayan, iyan ang madalas nating ginagawa kadalasan. Kaya lang kumisan, nakakalimutan na rin natin, kailan ka huli nagpasalamat sa asawa mo sa pagmamahal na binibigay sa'yo?
sa nanay mo, sa tatay mo. Ito yung madaling pasalamatan, di ba? Dahil minahal ka nila. Sige, di ba? Pag-isipan mo, di ba? Sino ba? Parang mas madali mong isipin, di ba? Kaya lang nga po, kung minsan, nakakalimutan na rin natin. So, please, wag mong kakalimutan. Kung nakakalimutan niyo yung pasalamat ng Thanksgiving Day, still, we are in the Thanksgiving week. Season, yes. Balikan niyo po at nagpasalamat kayo sa mga pagmamahal na binigay nila sa Pag-isipan mong mabuti, kailan mo huling pinasalamatan si Mister! Mister. No, kung minsan, nga, hindi ka na nagpasalamat, nagre-reklamo ka pa. Bilangin mo lang ng Oo. reklamo mo, kailan sa pasalamat mo. Ba't ganito ang buhay? Kailan ba tayo bibili ng ganito, ng ganyan, di ba? So, Hindi ka kaya- nagpasalamat na. Salamat sa mga bagay na to, sa mga ganito. Pasalamat na. Kaya nga dapat to, palaging nagpapasalamat. Or kailan ka nagpasalamat kay Missy sa pag-alaga sa'yo, no? Sa iyong mga anak. Kung minsan masama na ang loob mo dahil kapag hindi ka naasikaso, di ba? Kaya lang nakakalimutan mo na yung mga Oo. serbisyo niya sa'yo. Correct. Kaya kailan mo huling napasalamatan yung mga taong yan? Isa pa, magulang mo sa pag-aalaga, pag-aaruga sa'yo. Kailan, di ba? Sana po, this time po, today, kung niyo pong palalagpas itong araw na to, pasalamat po kayo sa kanila. Those who hated you and now those who love you. Nako, mamaya marami pa tayong pag-uusapan kung sino-sino at ano-ano yung ating pasasalamatan. By the way, may mga tao na nahihirapan magpasalamat harapan eh. Pero niyo po i-text. Pwede niyo po Ayun. Maraming pong paraan. Basta ang punto ko po, pasalamat kayo. O baka mas maganda, tawagan mo na lang. Marami pa po tayong pag-uusapan. Pero bago tayo mag-break, Magbibigay daan muna tayo sa tulong kalusugan mula sa President and CEO of Best Choice Insurance sa si Joanne Madamba. Joanne! Hi Sir Vic and Ma'am Adeline. Para sa tulong kalusugan, sasagutin natin ang tanong na, kailangan pa bang kumuha ng health insurance kahit na healthy at walang nararamdamang masama? At bakit? My straight answer is yes. Even if you eat right, you exercise, you feel healthy, the risk of accident or illness ay laging nandyan. Meron nga akong kakilala, bumababa sa hagdanan habang may kausap sa telepono. May na-miss na step, nahulog, nabalian. Ayun, ang tungo ay sa hospital. Meron din yung mga iba, hindi nila alam na walking time bomb sila because they don't even go for their annual checkup. That is why having health insurance is very important for protection from health risk and financial risk. Kapag meron kang health insurance, the plan pays for most of your expenses. Kapag wala, you pay 100% and bills can accumulate so fast na baka hindi mo na kayang bayaran. A 2016 Kaiser Family Foundation and New York Times survey found that 1 out of 5 people with medical bills filed for bankruptcy. So if you don't have health insurance and something goes wrong, you're not risking your money only, but also your life. So mga kapamilya, huwag nang hintayin magkasakit para maiwasan ang pasakit. Tandaan, life is full of choices. So choose the best choice. Ako po si Joanne Madamba ng Best Choice Insurance. See you next week. Maraming salamat, Joanne! Para sa free consultation patungkol sa health insurance, tumawag lang kay Joanne Madamba sa numero 562-881-6172 at 562-682-9793. or mag-email sa joanne@bestchoiceifs.com. Magbabalik pa po ang tulong ko, Pasa Mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia. At Abilene Garcia. Bago tayo magpatuloy, special thanks to Malasa Cakes and More for the delicious and beautifully designed dessert table during our special celebration at home. So follow lang po ninyo and message ang Malasa Cakes and More on Instagram. Ito po yung mga photos namin at photos ng dessert table that they did in our home. Kasama dyan si Erlyn, Sir Vic, at saka yung mga anak niya who passionately and excellently do their mission. Patuloy tayo sa ating tulong dagdag kalaman sa ating topic na ano-ano at sino-sino ang dapat nating pasalamatan pero hindi natin pinasasalamatan. Number 1, sabi Review lang tayo, kanina. review. Yes, thanks to those who hated me, you made me a stronger person. Number 2, thanks to those who love me, you made my heart grow fonder. O, number 3 tayo. Yes, eto na. Ito matindi. Thanks to those who envied me,
You made my self-esteem increase. So, ito po, kung minsan inis na inis tayo sa mga naiinggit sa atin. Alam mo ba, envy is a sign of flattery. Ano ibig sabihin? Ganon? Kaya naiinggit sa'yo, meron ka nawala sila. So, pasalamat ka, these people confirms may na-achieve ka na hindi nila na-achieve. So, pasalamat ka sa kanila. Oo nga, dahil sa kanila, nalalaman mo na may maganda ka palang ginagawa na kinaiinggitan nila. At dahil sa kanila, tumaas ngayon ang pagtingin mo sa sarili Yan, mo. kakadagdag na self-confidence, self-esteem. Because alam mo, may naiinggit sa'yo. Tandaan mo, sabi nga po nung kasabihan ng mga matatanda, pag ang puno ay puno ng bunga, binabato. Maghanap ka ng puno na walang bunga na binabato. Wala. Ibig sabihin, marami kang bunga. Sabi nga ni Harold Coffin, di ba? Envy is the art of counting another's blessings instead of your own. Yan, yung pong ginagawa po ng mga inggitero at Yes. inggitera. Ba't siya may ganun? Ba't siya may ganun? Ba't siya may ganun? Ako wala. Ay, naiinggit sila. So, ibig sabihin nito, meron kang ganito, meron kang ganyan. Kaya sila naiinggit. So, it's a confirmation that you're doing something great. Kaya pasalamat ka, you are blessed. Yan. Sabi ni St. Collins, envy means they'll either want to kill you, kiss you, or be you. Yan. At the end of the day po, gusto nila maging ikaw. Parang ganito, parang kung gusto, pwede lang nilang puntahan ka tanungin, how to be you? Tatanungin. Kaya lang, hindi nila magawa. So, ginagawa nila, iniintriga ka nila, sinasabihan na ganito. Bakit? Sa inggit po nila, yun na lang ang magawa nila. But the end of the day, pasalamat ka sa kanila. Bakit? It's a confirmation that you're doing something great. Yes, pasalamat ka. They're just asking how to be you. Yeah. Number 4, thanks to those who cared, you made me feel important. Yan, totoo po yan. Marami pong taong nagmahal sa atin. Hindi lang po kapamilya. Marami kaibigan, kamag-anak. Ito po, hindi nyo kaano-ano na nagmamahal at tumutulong sa inyo. Kailan nyo sila huling pinasalamatan? Oo nga, para sa mga taong tunay na nag-alaga o nangangalaga sa'yo, pasalamat ka sa kanila. Alam mo, may mga narinig ako ng mga inaalagaan ng mga caregivers, di ba? Pero yung mga inaalagaan, talagang sobra yung pasasalamat sa kanila. Yan, kamukha po kayo. Aba, nakikinig kayo. Di ba, may mga hindi natin kakilala na tumutulong sa atin. Yung iba sabi natin, ay dapat sila kang bigyan. Ganito, hindi po. Hindi, may mga tao po hindi kayo kailangan bigyan. May mga kapamilya kayo hindi kayo kailangan tulungan. Pwede nilang hindi kayo tulungan, pero tinutulungan kayo. My point is this, magpasalamat po tayo. For example, nanay po tayo. May anak tayo. Eh dapat lang niya akong tulungan dahil tinulungan ko siya ng bata pa siya, inalagaan ko siya. Totoo po yun. Pero masarap din pong madinig po ng anak natin na nagpapasalamat tayo sa mga bagay na ginagawa niya sa atin. Mga lolo, mga lola, mga nanay, mga tatay, kailan kayo huling nagpasalamat sa inyong anak? Naalala mo ba nung walang-wala ka pa? Parang kapus ka sa maraming bagay. Di ba tinulungan ka ng ate mo, ng kuya mo, ng tito mo, ng lola mo, at maraming tao. Kaya kailan ka huling nagpasalamat sa kanila? Ay, ayoko magpasalamat. Bakit? Tinulungan nga nila ako noon, pero ginawa naman nila sa akin, ito. So, ang ginagawa po natin, binibilang natin yung mga mali nila. Kaya kuminsan po, ilang Thanksgiving na kayo hindi nakaatin ng party ng mga kamag-anak niya. Bakit? Naalala nyo lahat ng mali nilang ginawa. Oo. Pero ang tanong ko, wala ba silang tamang ginawa? Di ba meron? Why is not this Thanksgiving, paabutin natin ng Pasko? Isipin lang natin maganda. You know what? You will learn to be thankful. Bakit? Marami silang magandang ginawa sa iyo. Eto pa, kailan ba tayo nagpasalamat sa mga kaibigan? Dahil every time na kailangan mo ng kausap, nandyan siya. No, para lang makinig, kahit makiningan lang. Sa mga diba? walang kakwenta-kwenta mong kwento. Sa reklamo mo, sa problema mo. Nako, pwede ba, wag mong palalagpasin ng araw na to, pasalamatan mo sila. Text mo sila, tawagan mo sila. Baka, alam niyo po, pag pinasalamatan niyo sila, the more they will do what they've been doing to you. Yes. And the more you'll have a blessed life. Number 5. Thanks to those who entered my life, Ayan. you made me who I am today. Ayan, pasalamat ka. Who entered your life? Hindi na ito kapamilya. Sino po yung mga taong hindi mo kapamilya pumasok sa buhay mo? Biya ka tayong isa. Teacher mo. Oo. Hindi mo ito kapamilya, pero ang daming ginawa ng teacher mo sa buhay mo. Tanong, kailan ka huling nagpasalamat sa teacher mo? To some of them, nasa Facebook sila, baka natatandaan mo pa yung pangalan. I-type mo, padala mo naman. I promise po, ito pong araw na to will be one of the happiest day in their life. Because, can you imagine, 30 years na akong hindi nakikita.
Papasalamat pa sa akin ng estudyante ko. Yes. Pasalamat ka sa mga taong pinadala sa iyo ng Diyos para tulungan kang maging ikaw. Pag-isipan mo mabuti, sino-sino ang ginamit ng Diyos to be who you are today. Aside kay teacher, boss mo. Naalala mo, may boss ka nagbigay sa iyo ng special ano yun? Opportunity to be who you are today. Baka naman nandiyan Nagbigay pa ng sila. break sa iyo. Text mo man lang, tawagan mo, i-message mo, I promise, you will make their day. Naalala ko si Amabel, no? Nagkikwento siya. Sabi niya, grabe, may mga pinapadala ang Diyos sa buhay niya na hindi niya kilala, no? Pero nakatulong sa kanya. God sends so many people in your life, kapamilya, kaya sino-sino sila? Pasalamat. Siguro po sa buhay namin, ang daming pinadala po ng Diyos na para pagpalain kami. Okay? Sino-sino? Siguro sila. Si Val, yung pamilya Yes, niya. Pagkatapos, oo. sino-sino pa? Si Atty. Yeah, Alan. Attorney Si Alma, kasama Correct. niya. O sino-sino pa to? Syempre, yung buong Heronka family, Ayan. 'di ba? Dito sa Amerika, ang mami, 'di ba? At hindi lang 'yan, yung mga audience namin sa Tulong Ko Pa sa mga global na nagbibigay sa amin ng dahilan at inspirasyon na patuloy namin gawin ito. 'Di ba? Hindi lang 'yan yung mga anak namin, 'di ba? At yung mga Pero especially gusto ko Oo. pasalamatan natin yung mga taong di natin kamag-anak. Oo, isa pa Pero yun. patuloy po nagpapala po sa amin. For example, Si Lorna Laksa. ayan, di namin diba? kamag-anak ka pero grabe po pagtulong Oo, po sa amin si yan. Lucci. Ayan. Oo, makikita mo talaga yung si Miss Si Ma'am Alden Ria. na yun. Si Ma'am Ria, maraming Si salamat Ria po. Domingo, si Michelle. Si Michelle, si Pinky. Narvaez. Yan. Oo, So, Pinky Custodio. Napakadami pong pinadala ng Diyos sa buhay namin to be a blessing. Alam niyo po, right Yes. now, just want to thank all of you. Kung sana nanonood po kayo, maraming salamat po sa mga pagpapalang ginamit Yes. kayo ng Diyos para pagpalain kayo. Yung mga tipong sila Bel, 'di ba? Pupunta Si lang ng Bel, bahay, 'di ba? Tutulungan ka pagda-drive ka. Yan sila Gina. 'Di ba? It's such an honor to be Recipient the of God's blessing. Yes. So maraming pong salamat sa mga taong At sa di namin mga- kapamilya, pero tindi po ang pagmamahal. At ang aming mga kapamilya, Heronka, Regalado, Garcia family, Maraming who's salamat. always there for us. Remember, alalahanin yung mga pangalan nila at kung ano man ang mga ginawa nila sa iyo. At again po, sana po padala niyo po sila ng thank you Lord o anything that ma-feel nilang nagpapasalamat. Or kamustahin nyo man sila at syempre, pasalamat kami sa mga sponsors namin no, na patuloy na tumutulong at naging kaagapay namin. dito sa aming Ikaw, salamat sa iyo habang nanonood ka ng programang ito. Maraming salamat. Nako, napakarami pa po nating pag-uusapan. Magbabalik pa po ang Tulong Ko, Pasa Mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang Tulong Ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia bumalik. At Abilene Garcia! At isa pong gusto naming pasalamatan. Ay, walang iba ako si Dr. Jackie Del Rosario of SJ Summit Dental Clinic located yan sa Artesia, California. Siya po ay nag-aalaga ng aming mga ipin at ipin po ng aming mga anak at aming pamilya ay tunay po. Grabe po. Ibang pag nilinis po ang ipin niyo, parang hindi niyo maramdaman kasi ang gaan-gaan po ng kanyang kamay. Book an appointment po. Ito po yung numero niya. 714-812-5487 or 562-809-5988. Thank you so much, Dr. Jackie Del Rosario, for a wonderful experience we had during our recent dental treatment. By the way, ang dahilan ba't nakilala natin sa Dr. Jackie is si Dr. Tet Tet Ansaldo. Ansaldo. Again, these are the people na pinadala po ng Diyos para pagpalain po kami through the people na pinasalamatan po natin. Yes. Thank you so much din kay Joanne Madamba. Thank you rin kay Kay Gemma. kay Gemma Strong, kay Wendy Lindo for supporting the show. Yan. Okay. Patuloy po tayo sa ating pinag-uusapan po natin. Ang ano-ano at sino-sino ang mga dapat nating pasalamatan pero nakakalimutan nating pasalamatan. Oh, Review. Number 1, thanks to those who hated me, you made me a stronger person. Number 2, thanks to those who love me, you made my heart grow fonder. Thanks to those who envied me, you Yan. made my self-esteem increase. Number 4, thanks to those who cared, you made me feel important. Number 5 tayo na yan. Ito, thanks to those who entered my life. Yan, yung mga taong pumasok sa ating buhay. Number 6, thanks to those who left,
You showed me that nothing lasts forever. Sa mga taong iniwang ka, pwede ka magpasalamat dahil nalaman mo may mga pagkakataon talagang may mga bagay na hindi po talaga nagtatagal. O minsan kasi, di ba, pag nabasted o hindi kaya iniwang ka, di ba? Kaibigan, So, yes. kamag-anak, Oo. o kaya boyfriend o girlfriend, kuminsan asawa, naging Oo. problema pa yan. Kuminsan po, nagpapatunay po talaga, yung mga, dito po sa buhay natin, marami pong bagay talaga hindi naglalast forever. Pero, sa Diyos, tunay may forever. Yes, oo. Pasalamat ka dahil marami kang natutunan sa mga masamang nangyari sa buhay mo. Yan. So, yung mga bagay po Diba? na yun, kung ano man, mga lumipas na sa buhay mo, pasalamat ka dahil doon po sa mga bagay na yun na nawala sa'yo, assuming hindi lang tao, nawalan ka ng pera, na-scam ka, nawalan ka ng pera Yes. dahil sa negosyo, nalugi ka. Pasalamat ka doon because sometimes God used this for you to be a better person. So, pasalamat ka sa mga bagay na yun. Kailan ka muling ginawa yan? Promise po, this Thanksgiving week or this year will be a better year pag nato ka ng pasalamat. Maski yung parang pangit na pangyayari sa buhay. Wala ka na kasing magagawa, natapos na nangyari na di ba? So, pasalamatan mo na lang, isipin mo na lang mabuti, di ba? Kung siya ang nakatuluyan mo, for example, anong klaseng buhay kaya meron ka ngayon? Yan, sa di mga ba? boyfriend Iniwanan mo, ka yung mga nun. iniwang ka, na Oo. iniyakan mo ng pagkatagal-tagal. Yung pala, nung nasa katinuan ka na, oy, mabuti na lang. Hindi kami nagkatuluyan. Bakit? Nasira ang buhay ko kung kami ay nagkatuluyan. So, ang punto ko po ito is, kaya palagi sinasabi na just forget yung mga bagay po na pangit, in everything give thanks. Maski pangit, mas maganda, pasalamat. Yes. Number seven, thanks to those who stayed. You showed me the true meaning of friendship. Sa mga tao hanggang ngayon, andiyan pa, kasama mo sa lahat ng inyong pinagsamahan, hirap, ginhawa, iyakan, tawanan, awayan, galit dito, bati dito, at marami pa kayong pinagsamahan, hindi kilala ka. Malamang by this time, naiisip mo na kung sino yung taong to. Pasalamat ka sa kanya. Bakit? Sa dami ng pinagdaanan nyo, pangit at maganda, nandiyan pa rin siya. Yes, dahil napapatunayan mo na may mga tunay na kaibigan na hindi ka iiwan anuman ang iyong kalagayan. Pasalamat ka po sa mga tao niya. And at the, kumbaga, at least may natutunan ka, no, to give thanks in everything. Ito nga sabi At ng ito, Diyos, kung meron pang 8, ito Oo. po, in everything give give thanks. thanks. Kailan ka huling nagpasalamat sa Diyos? Rejoice always, praise continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ So, Jesus. ibig Sabi sabihin, ng kalooban po ng Diyos magpasalamat po tayo. Kaya po, hiling ko po, mamaya, pagkatapos ng pasalamatan ang lahat ng tao sa buhay mo, please spend time. Spend time to thank God sa napakadaming bagay na binigay sa'yo, pinagpala niya sa'yo. Kung kaya mo isa-isahin, sulat mo. Alam niyo po, habang isa mo, iba po yung feeling. Kaya hiling ko po, please, huwag niyo kakalimutan pasalamatan ng Diyos sa lahat ng ginawa niya sa buhay. At syempre ako nagpapasalamat sa Diyos sa binigyan ako ng asawa na katulad nito. Diba? At nagpapasalamat po kami sa pamunuan po ng TFC, ng ABS-CBN International sa pagbibigay sa amin ng platform na ito para kami ay makatulong sa maraming tao. Diba? At talagang it's a great opportunity, diba, na magamit yung talento na binigay sa amin ng Diyos. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa aming mga kamag-anak na tumulong, sa mga kaibigan, sa mga hindi namin kilala. Ako po, maraming salamat po sa aking mga anak, si Joseph, si Joshua, si Jeremy, si Isaiah, at muli po, magpapasalamat po sa aking asawa dahil hindi po namin magagawa itong lahat ng ito kung hindi po kami nagtutulungan. At higit sa lahat po, ay hindi po namin kakalimutan, we want to thank God because we will never be where we are today, or we will not experience the life that we have today if not for God's blessing in our lives. Yes. Shout out lang din po kay Tita Terry at Tito Jimo Moreno who always watch us week after week. Sana marami kayong natutunan sa aming pinag-usapan ngayon. At next week, napakarami na natin lalong pag-uusapan, kaya huwag kayong absent at tawagan ng inyong mga kapamilya at kamag-anak. Manood ang tulong ko. Closing prayer tayo. Amang nasa langit, maraming salamat po sa lahat po ng pinabayaan nyo mangyari sa buhay namin. Mamaganda o mapangit. Because sa lahat ng ito, makikita po namin ang iyong kamay. Sa magaganda, thank you for your blessing. Sa mga pangit, ang dami po namin natutunan that makes us who we are today. Maraming salamat. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. At syempre, special shout out lang and thanks to Proverbs 31 Women Group who's always being there for us. At syempre, lagi natin tandaan, ano man na naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang itutulong ko pasa mo hanggang sa muli nating pagsasama. At sama-sama natin paganahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, De Garcia. Ako lang po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pasa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo.